Pagkatapos bumili ng ilang mga stock, maaari niyang itaas ang presyo nito sa isang tiyak na lawak na mahirap para sa iba pang mga individual na mamuhunan na bilhin ang mga ito. Sa ganoong paraan, makokontrol niya ang karamihan sa mga share ng Canor Group. Kapag nalampasan na ng kanyang shares ang kay Damian, ang may-ari ng Canor Group ay mapapalitan. Kanina pa nakikinig si Brian kay Tyson, kaya natural na nasusundan niya ang bili nito. Naiintindihan ko, sir. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito. Sinulyapan ito ni Tyson mula sa rearview mirror. Nakasing lamig ng yelo ang ekspresyon. Medyo interesado si Brian. Alam niyang ninanais ni Tyson na gumastos ng labis para sa pagsira ng isang maliit na kumpanya tulad ng Canor Group. Hindi niya matandaan kung aling kumpanya ang ginamit ni Tyson upang harapin ang huling pagkakataon. Ngunit malinaw niyang naalala na ang mga ari-arian ng kumpanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Hindi tulad ng maliit na ito. Makikitang maling tao talaga ang na-offend ng Canor Group sa pagkakataong ito. Matapos mag-utos kay Brian, naisip ni Tyson si Flavia na nasa ospital. Alam niyang may malasakit si Celia sa taong ito. Nang maisip iyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Wayne. Ililipat ko ang isang pasyente sa ospital ng iyong tiyuhin. Ang pasyente ay yaya ni Sel na kailangang palitan ang kanyang bato. Mangyaring hilingin mo sa iyong tiyuhin na tulungan siyang makahanap ng angkop na bato sa lalong madaling panahon at ayusin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kagigising lang ni Wayne at nakatulala siyang nakikinig sa mga salita ni Tyson. Humikab siya bago nagsalita. Bro, bakit parang lagi mo kailangang magdesisyon sa mga kalokohang ito pagkatapos mong ikasal? Saan na napunta ang dating mapagpasyang emperor ng negosyo? Bro, hindi mawawala ang fighting spirit mo dahil sa asawa mo. Mukhang nag-focus ka lang sa pagluluto. Tulad ng isang masunuring asawa at pag-aalaga sa iyong asawa ngayon. Dumilim ang mukha ni Tyson. Cut the crap. Gawin mo na lang ng maayos ang trabaho mo. Kung tutulungan mo ako, maaari kang pumili ng anumang kotse sa aking garahe. Nang marinig ito ni Wayne, biglang nawala ang kanyang antok at naging alisto sa pag-iisip. Umupo siya ng tuwid at sinabi, "Huwag kang mag-alala, bro. Nangangako akong tatapusin ang gawain. Magtiwala ka lang sa akin. Kung hindi makakakuha ang tiyuhin ko ng kidney donor sa loob ng 1 linggo, ilalabas ko ang isa kong kidney at ibibigay ko sa iyo. At sino naman ang may gusto ng kidney mo?" Bakas sa mukha ni Tyson ang pagkasuklam habang ibinababa ang telepono. Sa isang kisap mata, tanghali na. Sa design department, si Celia ay nananatiling masipag habang ang mga kasamahan sa paligid ay sunod-sunod na umaalis sa kanilang mga upuan papunta sa kantin. Pagkatapos magdagdag ng isang final touch sa kanyang drawing, tumayo si Celia para magtanghalian. Dahil ngayon niya lang nakuha ang meal card, may plano siyang i-treat si Derek sa pagkain bilang kapalit. Dahil ayaw niyang magkaroon ng utang dito. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, nagkusa siyang pumunta sa opisina ni Derek para yayain itong mananghalian. Nagkataong pupunta si Derek sa kantin ng oras na yon. Nang makita siya nito, malugod nitong tinanggap ang imbitasyon. Pagdating nila sa kantin, in-order ni Celia ang parehong pagkain na in-order nila kahapon. Habang naghihintay sa pagkain, espesyal siyang nagpadala ng mensahe kay Tyson. "Oras na ng tanghalian. Kumain ka na ba? Sa ngayon, nasa kantin ako ng kumpanya. Ang pagkain dito ay masarap at mura. Ingatan mo ang sarili mo at kumain ka ng tanghalian." Nang sandaling makita ni Tyson ang mensahe, kaagad siyang sumagot. "Kumakain din ako. Nagla-lunch ka bang mag-isa? O may kasama kang katrabaho?" Sa pangkalahatan, ay interesado si Tyson tungkol dito. Saglit na natigilan si Celia sa tanong na yon. Alam niya kung gaano kaseloso si Tyson. Kung sasabihin niya dito na kumakain siya kasama ang katrabahong lalaki, magagalit ba ito? Ngunit hindi magandang magsinungaling dito.
Pagkatapos ng lahat, nagtiis siya ng isang malaking kasinungalingan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at palaging nakokonsensya sa kabila ng walang pagpipilian. Saglit itong pinag-isipan ni Celia at nagpa siyang sumagot ng totoo. Nagtatanghalian ako kasama ang katrabaho kong lalaki. Kahapon ay sinagot niya ang tanghalian ko. Ngayon ay nilibre ko siya sa lunch dahil ayaw kong magkautang. Well done, maigsing sagot ni Tyson. Pinuri pa niya ito. Siya nga pala, itong lalaking kasama ko ay manager sa departamento namin at senior ko rin siya sa kolehiyo. Hindi ko na siya nakitang muli pagkatapos ng graduation at hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa kumpanyang ito. Tadhana talaga ito, hindi ba? Sumagot ka agad si Tyson. Sel, sa susunod, huwag ka nakakain kasama ang ibang lalaki. Paano na lang kung may magkagusto sa iyo dyan sa pinagtatrabahuan mo? Pagkatapos ng tanghalian, layuan mo na ang lalaking yan, okay? Kung patuloy ka niyang iniistorbo, sabihin mo lang. Aayusin ko ito para sa iyo. Habang binabasa ni Celia ang reply ni Tyson, alam niyang nagsiselos talaga ito. Sa kabilang banda, hindi komportable si Tyson sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang record ng mga empleyado sa kumpanya at hinanap niya ang impormasyon ni Derek. Pagkatapos ay nakita niya ang larawan nito. Hindi ito ang pinakagwapong lalaki, pero maganda ang facial features nito, kaya masasabing gwapo ito. Hindi maiwasan ni Tyson na isipin sina Celia at Derek na magkasamang nanananghalian sa kantin. Nangibabaw ang selo sa kanyang puso. This time, nagpadala siya ng mensahe kay Brea. Dalhin mo si Celia sa executive canteen para mananghalian at gawin mo ito araw-araw simula ngayon. Lalabas na sana si Brea para mananghalian nang matanggap niya ang mensahe ni Tyson. Tila naguguluhan siya. May dalawang kantin sa Shemsi Group. Ang isa ay ang ordinaryong kantin kung saan kumakain ang lahat ng ordinaryong empleyado. At ang isa ay ang executive canteen, kung saan ang mga senior executive at mga sikat na bituin lamang ang pinapayagang kumain. Pinigilan niya ang pagnanais na magduda. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Mr. Reyes, muling nag-alab ang kanyang pagdududa. Hindi niya maiwasang magpadala dito ng mensahe para itanong ang mga katanungan sa kanyang isipan. Mr. Reyes, sana wag mong masamain. Pero kanina ko pa ito gustong itanong sa'yo. Sino si Celia sa'yo? Bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Naghintay si Brea, ngunit matagal na hindi sumagot si Tyson. Kaya hindi niya naiwasang lihim na mag-isip kung si Celia ba ay lihim nitong nililigawan. Ilang taon niya na itong kilala, ngunit wala pa siyang nakikitang babae sa paligid nito. Maraming magagandang babae sa Shemsi Group, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ni Tyson. Isa pa, maraming magagandang bituin sa entertainment industry ang sumubok na mapalapit kay Tyson, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Bagay na bagay kay Tyson ang hitsura ni Celia, ngunit may asawa na si Celia. Sa pagkakaintindi ni Brea dito, hindi papayag si Celia na maging secret lover nito. Kaya ano ang kanilang relasyon? Saglit na nag-isip si Brea, ngunit hindi pa rin siya makabuo ng anumang conclusion. Sa pagkakataong iyon, sumagot si Tyson. Stop gossiping. Focus on your work. Hindi ito nagbigay ng direktang paliwanag. Obviously, gusto nitong ilihis ang topic. Mas lalong nalito si Brea. Sa tuwing sinusubukan ng isang babae na lumapit dito, direkta niya itong tatanggalin at maglalabas ng isang anunsyo upang linawin ang bagay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nagpapaliwanag kahit tinanong niya ito. Oh Diyos ko, na-inlove na ba si Mr. Reyes kay Celia? Biglang naisip ni Brea. Natakot siya sa sarili niyang iniisip, ngunit naisip din niya na posible ito. Pagkatapos ng lahat,
Kahit na sa kanyang piling aesthetic sense, naramdaman pa rin niya na ang kagandahan ni Celia ay ang uri ng maaaring makabihag ng puso sa unang tingin. Bagamat palaging simple ang pananamit ni Celia, hindi maitatago ang tunay nitong kagandahan. Nang bitiwan ni Brea ang anumang haka-haka, si Tyson ay nagpadala sa kanya ng isa pang mensahe. Huwag kang mag-overthink. Sa tingin ko lang ay napakahusay ng talento ni Celia. Ilang taon ka na sa entertainment industry. Pero sa film festival na ito, ay gumawa ka lang ng sensasyon. What I mean is, you should communicate with her more. Ang pagkain ng tanghalian araw-araw kasama si Celia ay makakatulong sa kanya na mas makilala ka at makapag-design ng mas magandang damit para sa'yo na mas malamang na magiging sikat ka. Siguradong makikinabang ka dito. Noon lang naunawaan ni Brea ang magandang hangarin ni Tyson, kaya taimtim niya itong sinagot. Magsisikap akong sumikat sa lalong madaling panahon at matutupad ang iyong mga inaasahan. Hindi niya inaasahan na ang misteryoso at malamig na CEO ay magiging maalalahanin sa kanyang mga empleyado at labis siyang naantig dito. Tama ka, Mr. Reyes. Maaari kaming magtagumpay nang magkasama sa hinaharap. Kaya sasamahan ko siyang kumain ngayon. Kaagad na nagpunta si Brea sa departamento ng disenyo upang hanapin si Celia. Pero sinabi sa kanya na pumunta na si Celia sa kantin. Naghihintay pa si Celia na maihain ang kanyang pagkain nang biglang may tumapik sa kanyang likuran. Cel, kumain ka na ba? Medyo nataranta si Celia at umiling. Samahan mo ko kung ganon. Hinawakan ni Brea ang kamay ni Celia at hinila ito pataas. Tara sa executive canteen. Doon tayo mag-lunch. Na-flattered si Celia, pero medyo nahihiya siya. Pero kasabay kong magla-lunch si Derek ngayon. At naka-order na ako ng pagkain. Hinihintay ko lang na ma-serve ang pagkain. This time, magalang nang umiti si Derek at sinabi, hindi pa nai-serve ang mga pagkain, kaya pwede mo pa rin i-cancel. At marami pang pagkakataon na makasama kang mananghalian. Sel, kumain na kayo ni Miss Duffy. Okay lang, walang problema sa akin yun. Hindi napigilan ni Celia ang bahagyang pagkahiya. At nang makita ito ni Brea, bahagya itong tumawa. Derek, bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Treat ko ito. Halatang nagulat si Derek. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, paano ko hahayaan na i-treat mo ako sa isang tanghalian? Napatingin dito si Brea. Tinatanggihan mo ba ako? Natigilan si Derek at tila hindi alam ang sasabihin. At nang makita yun, bahagyang tinapik ni Brea ang balikat ni Derek. Let's go. Sabay-sabay na tayong kumain. Nanlaki ang mga mata ni Celia sa pagtataka habang papalapit sila sa executive canteen. Matapos ang lahat ng kanyang nasaksihan, bahagya siyang natulala sa kanyang nakita. Ang executive canteen ay napakaganda kumpara sa ordinaryong canteen. Ang disenyo at lutuin ay kapareho ng mamahaling restaurant. Naisip ni Celia kung gaano kabait ang Shemsi Group. Kaya bigla niya sinabi, Brea, nandito ba si Mr. Reyes para kumain? Umiling si Brea. Hindi ko pa nakikita si Mr. Reyes dito dahil hindi naman ako masyadong nagpupunta dito. Iilan lamang ang tao sa napakalaking kantin na yon. Bukod sa mga nangungunang executive, may ilang celebrity na pamilyar kay Celia. Gayunpaman, para kay Celia, ang palamuti sa kantin ay mas kaakit-akit kesa sa mga artista. Ang palamuti ay mayaman, pino at naiintindihan. Nakaramdam ng hiya si Celia. Nakangiting ibinigay niya kay Brea ang menu. Kumakain ako na kahit ano. Ikaw na ang bahalang umorder sa akin. Pagkabukas ni Brea ng menu, biglang dumating si Emmy, ang sekretarya ng CEO, at sinabi, pinahanda na ni Mr. Reyes ang tanghalian para sa inyo.
Maaari na kayong umupo at maghintay sa pagkain. Bilang karagdagan, sinagot na ni Mr. Reyes ang gastos para sa inyo. Bago tumalikod si Emmett at umalis, tinapunan niya ng matalim na tingin si Derek. Naramdaman ni Derek ang matalim na titig sa kanya ni Emmett. Nagmamadali niyang iniyuko ang kanyang ulo upang makaiwas sa titig. Gayunpaman, ang kakaibang pagpapalitan na ito ay hindi napansin ni Celia. At sinabi kay Brea na, "Napakabait ni Mr. Reyes at napaka-friendly niya sa'yo, Brea." Saglit na nataranta si Brea. Ito ang unang beses na tinrato siya ni Mr. Reyes ng ganito. Mukhang ginawa ito ni Mr. Reyes para kay Celia at hindi para sa kanya. Tama kaya ang kutob niya? Direkta siyang tumingin kay Celia, ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa ekspresyon nito. Bahagyang lumapit si Derek at nagpasalamat. "Miss Duffy, you have my gratitude." Buong pasasalamat na sabi ni Derek kay Brea. Sa gitna ng pag-uusap nila ni Celia, sinagot ni Brea si Derek. "Utang mo yan kay Celia." Sumulyap si Derek kay Celia at nagpalitan ang dalawa ng ngiti. Sa kabilang banda, maingat silang pinagmamasdan ni Tyson mula sa labas ng kantin. Binigyan ni Tyson si Celia ng isang mapagmahal na titig at ngiti na para bang gusto niyang ibuhos ang lahat ng magagandang bagay sa buhay nito. Nang makita niya si Derek na nakaupo sa tabi nito, ay nagsimulang tumilim ang kanyang ekspresyon. Nang makita niyang masayang nag-uusap sina Derek at Celia, ay nakaramdam siya ng inggit. Bilang isang lalaki, nakita niyang kakaiba ang nararamdaman ni Derek para kay Celia. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Gayunpaman, alam ni Tyson na kailangan niyang bigyan si Celia ng pagtitiwala para magkaroon ito ng mga bagong kakilala. At gagawin niya ang lahat upang maprotektahan si Celia mula sa panganib. "Sir, tapos na." Lumapit sa kanya si Emmett. Umiwas ng tingin si Tyson kay Celia at tumango kay Emmett. Tumalikod siya at naglakad papunta sa personal elevator ng CEO. Bihira siyang magpakita sa harap ng kanyang mga tauhan. Kaya naman partikular niyang ipinaayos ang VIP elevator para sa mas kakaunting tao ang makakaalam sa kanyang hitsura. Napasulyap si Brea sa likuran niya nang tumalikod si Tyson at napahinto siya sa pagtawa. Tila naguguluhan siya. Kamakailan lang ay napadalas ang pag-imbita sa kanya ng CEO sa opisina at ngayon ay nagtatago ito sa dilim para panoorin sila. Ang interes ni Brea sa koneksyon ng dalawa ay lumago sa paglipas ng panahon. Kung patuloy na kikilos si Mr. Reyes ng ganon, hindi maganda. Kasal si Celia. Biglang naramdaman ni Brea na parang napakagulo ng buhay nito. Nasa ganitong dramatikong sitwasyon ang kanyang amo na hindi niya nagustuhan. Ano ang dapat niyang gawin? In love ba si Mr. Reyes sa asawa ng iba? Minamahal ba nito ng patago ang asawa ng ibang lalaki?